Magandang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Nandito po tayo muli sa ating pong Zoom meeting. Ganon din po sa ating pong Facebook Live po. Wini-welcome po namin ang mga Bible Apostles po ng buong Archdiocese ng Maynila. Ganon din po sa mga kapatid po natin na lagi po kasama po natin sa ating paglalakbay na sa salita ng Diyos. So, ngayon po tayo po ay magsisimula ang ating pong weekly reflection. Ang ating pong parish po na mag-share ng kanilang mga pagbabahagi, ng kanilang generosity at prepare po sila ay ang Archdiocesan Shrine at Parish ng Santo Niño de Tondo. So, good evening po sa inyong lahat mga kapatid dyan po sa may Santo Niño. Kung mag-share po ng kanyang pong summary ng ating last week's reflection is Brother Eloy Marcelo po. Good evening po, Brother Eloy. Good evening po, Sister. Okay po. May info po kayo dyan. May echo pa po kayo. Okay, try nyo po ulit. Okay po? Yes po, tama-tama. Okay na. Magandang gabi po sa inyo mga brother and sister. Ang ating summary po noong nakarang linggo ay ang gospel ni San Mateo. Si San Mateo isang disipulo ni Apostoles ni Pedro ng Panginoon. Siya ay isang tax collector. At itong kanyang gospel ay isinulat ito noong year 80-85 AD na kung saan ang audience niya ay mga Hudyo rin. Ang utos ng Panginoon ay ang sumunod. Tignan natin kung ano ang pinahiwatig ng Panginoon tungkol sa asin. Kung tayo ordinaryong tao na walang pakialam sa mundo, siya ay walang lasa. Tayong mga Bible Apostle ay nagsisilbing ilaw sa ating community o sa ating kapitbahayan. Kaya magkasama ang asin at ilaw. Sapagkat ang asin ng kapanahunan na yun ay napakahalaga rin sa kanila. Yung ginagawa rin nilang panggatong kaya pang-pasarap ng lasa sa mga kanilang kinakain. Sabi nga, hindi naman ako pumapatay ng tao. Wala naman akong ginagawang masama. Pero wala ka namang ginagawang mabuti. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang pagbabago sa kalooban ng ating pagkatao. Yun ang inner self. Kailangan ng inner attitudes and disposition upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Kaya yung mga pahayag ni Jesus ay patungkol sa bagsak ang ating human nature. Hindi naman pwedeng sabihin natin na tayo'y tao lamang. Sabi ni Jesus, magpakatao ka. Kaya alamin natin mabuti ang ating sarili. Ipinaalis ni Jesus ang ating galit. Yan ang pumapatay sa ating kapwa. Sabi nga ni San Pablo sa Roma, chapter 7, verse 15. Hindi ko naiintindihan ang aking ginagawa. Hindi ko ginagawa ang nais ko. At ayaw ko na siya kung ginagawa. Dahil ginagawa ko ang ayaw ko, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Amen. Thank you po, Brother Eloy. Tapos na po kayo? Sige po. Maraming salamat po, Brother Eloy, po sa inyong pong recap or summary po ng ating last week's reflection po ni Father, hindi po ni Father Ado, ako po pala. So, ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong opening prayer
na pamumunuan po ng ating po magandang kapatid. Hindi lang siya kundi po si Sister Tess Mirana po. Good evening po, Sister Tess. Magandang gabi, sister, sa inyong pong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit sa iyo na may pusong nagpapasalamat sa biyaya ng buhay at mga biyayang tinatanggap namin sa iyong ipinagkakaloob sa aming lahat sa tuwid-tuwid. Pagpalain mo nawa kami na ang bawat naririto ngayon na magbabahagi ng oras at talento at ang mga nakikinig sa pamamagitan ng programang Arkham Biblical Apostolate sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu Santo ay pagkalob nawa sa amin ang liwanag ng aming mga isip at biyayaan ng karunungan upang mabunga at makabuluhan na magsilbing inspirasyon na maging mabuting halimbawa ng aming kapwa. Maipaabot ang iyong mensahe at ang iyong aral sa banal na salita at ang iyong presensya ay madama ng bawat isa sa amin. Gamitin namin nawa ang aming mga natutunan at kakayahan na maisabuhay ang iyong mabuting aral. Ipinagkakatiwala namin ito sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalang sa unang-una, ngayon, mapagkailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po, Sister Tess. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pananalangin at hilingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng awiting ito. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa
pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon, pakinggan po natin ang banal na ebanghelyo sa darating na linggo, unang linggo Balita ng ng Panginoon Pasko. ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ang diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng tao, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito, ay dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "pagpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ay ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasampa sa kanya." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasampahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Brother Romy. Ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pagninilay sa pamagitan ng isang kanta. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan.
sagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo, Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Hanggang mangangla, di ka nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tayo po ngayon ay makikinig po sa ating po mga sharers po. Ang unang po sharer po nating ay si Sis Edith Servitilio po. Good evening po, Sis Edith. Sa ating mga kasamang Bible Apostles. Sister Eden Templo Nuevo po. Kaya pala, sis, sabi ko parang hindi po si Edith. Nabanggit dito yung si Jesus ay tinukso ng demonyo sa disyerto. Okay. So, sa disyerto, alam naman natin na hindi maganda ang surroundings. Mainit, walang buhay, walang puno, whatsoever, walang tubig. So, wala tayong makikitang maganda, puro paghihirap. Pero kung iugnay natin sa buhay natin, kahit nakakaranas tayo ng disyerto sa buhay, still, we should hold on to Jesus. Hawak tayo kay Kristo kasi siya yung magbibigay ng kaliwanagan sa buhay natin. So, marami tayong mga pagsubok. Sabi nga ay maaaring disyertong yon ay yung dry yung ating buhay espiritual. Pero kung patuloy pa rin tayong mananalig sa Panginoon na hindi tayo pababayaan, kahit malungkot tayo, nakikibaka tayo sa buhay, magiging kaaya-aya pa rin yun kasi andyan siya for us. He will always guide us. Hindi niya tayo pababayaan, lalo na nangahawakan tayo sa Kanya kung ano man ang mangyari. So, importante talaga na ang life is not full of yung mga beautiful things. There are times na talagang daranas tayo ng mga trials, pero let us just hold on to Jesus, let us hold on to God, na hindi niya tayo pababayaan. Yun lang po. Muted ako. Maraming salamat po, Sis Eden. At ngayon po, si Brother Jun Torres po. Good evening po, Brother Jun. Magandang gabi po sa ating lahat. Ng gabi po. Sa aking pag-ibig ay ano po, ay mayroong pagsubok sa ating buhay. At tayo dapat maging matatag sa mga pagsubok. Huwag po tayong takot na dumating ang mga pagsubok na nagpapahirap sa atin. Pero huwag tayong takot sapagkat
Nariyan ang Panginoon na lagi nagbabantay sa atin, tumutulong, kasama ang mahal na ina, na lagi kasama din ang Panginoon sa atin at sa lahat ng mga anghel. Lahat po tayo ay huwag mag-alala sapagkat saan mga pagsubok Ate Christy po yung audio po nawala po. Yun sa iyong device. Yan po. Pwede po mag-unmute po na po doon. Si Brother June po. Ate Christy, hindi po namin kayo marinig. Okay na po. Okay na. mga gaya po na nasabi ko kanina, ang mga pagsubok ay kasama na po sa ating buhay. Lahat po tayo dumadaan sa mga pagsubok dito na dapat na nagpapatibay sa ating pananampalataya. Dumarating ang mga ito, mga paghihirap, mga sakit, pero sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng mahal na ina, kasama ang lahat ng mga anghel at mga banal, sila po ay nakasama nating pagdalangin para lalo po tayo maging matatag sa mga pagsubok na ito. At lalong-lalo na po, dumarating ang mga masasakit na karanasan sa ating buhay, lalo na o may mga tayong nagkakaroon ng karamdaman. Tayo po ay magsawang dasal, lalo-lalo na po ang pagdarasal sa Rosario. Yan po ang malaking tulong sa atin at dumating sa buto. Hindi po ako nagsawa kasama ang aking pamilya, ang aking asawa na nagkaroon ng problemang malaki. Pero sa aking matatag na pananampalataya, andyan na po siya ngayon kasama namin na nagnanalangin at nagdarasal at naglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat po at sana po ito ay maging isang gabay natin at ating panghawakan ang mga kasalita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng mga taga-parokya ng Santo Niño de Tondo at kay Brother Eloy, kay Sis Tess, Brother Romy, Sis Eden at Brother Jude. At syempre kay Ate Christy at sa lahat ng mga kasama. So po ngayon, tayo po ay magpapatuloy po sa exposition po na ibabahagi po para sa atin. Syempre po ang ating pong minamahal na director, si Father Adonis Sacloro. Good evening po, Father Adonis. Magandang gabi, Sister Lacey. Magandang gabi, mga kapatid, mga Bible Apostles, Coordinators, at yung marami nating mga kapatid na nakikipagnilay sa atin ng salita ng Diyos tuwing Martes. Nasa Facebook Live yung karamihan sa kanila. No? Ang tawag po sa araw na ito ay Mardi Gras. Kung nai-encounter nyo, nakikita nyo, nababasa nyo yung salitang Mardi Gras. Actually, ngayon iyon, no? Kasi salitang French yun, yung Mardi ay Martes. Yung Gras, G-R-A-S ay taba, fat. Actually, ang sa English, Fat Tuesday. Kasi sa maraming bansa ng mga Kristiyano, bukas na, papasok tayo sa ating Lenten season sa Kwaresma. So sinasamantala ng marami na kumain na ng mga taba, matataba ang karne sa gabing ito, sa araw na ito. Kaya ang tawag dito ay Mardi Gras. No? Pero maganda rin na nakikita natin na naghahanda ang mga tao dahil para dito sa 40 araw ng paghahanda. At palagi sa tuwing darating ang Kwaresma, bukas yung Ash Wednesday, yung unang linggo ng
Kwaresma, ang palaging ebanghelyo ay tungkol sa panunukso kay Hesukristo sa disyerto. Ngayon tayo ay year A, kaya tayo ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, no? Chapter 4 verses 1 to 12. No? Meron din si San Lucas at meron din si San Marcos. No? Ngayon, ang mahalaga itong numerong 40. Sa Biblia, itong 40 ay panahon, no, ng pagdadalisay at panahon ng paghahanda. No? Halimbawa, si Moises, no, ay 40 araw, 40 gabi bago niya tinanggap, no, yung tipan o yung 10 utos mula sa Diyos doon sa bundok ng Sinai, no. 40 araw, 40 gabi siyang naghanda para maging katipan ng bayang Israel ang Diyos. Si Elias din, pag binasa natin sa unang sulat, ang unang aklat ng mga hari, 40 araw siya tumatakas sa disyerto, nag-aayuno, hindi kumakain dahil inuusig siya nung reynang si Jezebel. Ngunit pagkatapos ng 40 araw na yung kinatagpo rin siya ng Diyos sa bundok, no? Wala sa lindol, wala sa hangin, wala sa apoy, kung hindi sa banayad na tinig. At yung 40 araw na yun ay inihanda si Elias sa pakikipagtagpo sa Diyos at bumalik siya, no, doon sa pag-uusig na may bagong lakas, no, bilang propeta. Marami pa, halimbawa yung bayang Israel ay dinalisay muna ng 40 taon sa disyerto bago pumasok sa lupang pangako. Kaya nga napakaganda nitong 40 araw ng Kwaresma dahil ito ay inihahanda tayo, no? Dinadalisay at inihahanda para sa pagdiriwang ng Triduo Pascual o yung Paschal Triduum, no, na magkukulminate o ang rurok nito ay yung Pasko ng pagkabuhay. Ngayon, mababasa natin dito si Hesukristo ay dinala, no, ng Espiritu sa disyerto upang tuksuhin. Ang salitang ginamit dito sa Griego ay perasmon, no? Perasmon. Actually, dalawa ang kahulugan nito. Sa positibong kahulugan, ito ay to test, no? Subukin. Sa negatibo namang kahulugan, ito ay to tempt o tuksuhin. No? Actually, nangyari itong dalawang bagay na ito kay Hesukristo sapagkat dumating siya ron sa disyerto, no, upang pumasok sa isang pagsubok. Ang pagsubok, kadalasan ay galing sa Diyos. Dahil ang pagsubok ay pinapadala ng Diyos at pinapadaan tayo ng Diyos sa mga pagsubok, hindi para wasakin tayo, kung hindi para patibayin. Ang panunukso kailanman ay hindi nanggaling sa Diyos, ang temptasyon, no? Pag binasa natin yung sulat ni Santiago, sinabi ron ni Santiago na kailanman ay hindi tayo tutuksohin ng Diyos. Sapagkat ang totoong kahulugan ng panunukso is to entice, no? Yung akitin ka para magkasala. No? Ngayon, linawin natin, ang mga tukso o ang panunukso ay hindi pa pagkakasala, kung hindi pa anyaya pa lang sa kasalanan, no? At mahalaga yung tukso. Palagi ko nga tinatanong ito pag nagmimisa ako, sino na rito sa mga tao rito sa simbahan ang hindi na tinutukso, wala ng temptasyon? Maraming nagtataas ng kamay, no? Lalo na yung mga very religious. Sabi niya, Father, ako wala na akong tukso, hindi na ako tinutukso. Wala nang nanunukso sa akin. At mapanganib yun, mga kapatid, no? Kasi kapag wala nang nanunukso sa'yo, ayaw ka nang tuksuhin ng dyablo, ibig sabihin nun pag-aari ka na niya. Ayun ang trabaho ng dyablo, tuksuhin tayo para mapalayo tayo sa Diyos at mapasakay niya. Kapag wala ng temptasyon, ibig sabihin maaaring nasakop na tayo ng dyablo. Kaya mahalaga sa buhay Kristiyano na merong temptasyon. Hindi ito kasalanan, hindi pa ito kasalanan. Ngunit kapag nakita ng mga Kristiyano na ito ay temptasyon, pangaakit para mapalayo sa Diyos, ito na yung panahon para makipaglaban. At ito nga yung ebanghelyo sa araw na ito. Si Hesukristo ay nakipaglaban sa panunukso ng dyablo. At itong panunukso kay Hesukristo ng dyablo ay may 3 bahagi, no? Pwede nating sabihin na ang unang panunukso ay panunukso sa tinapay o pagkain. Ang pangalawang tukso ay panunukso sa kasaysayan. Papaliwanag natin mamaya bakit kasaysayan. Ang ikatlong tukso ay panunukso para sa mga Diyos-Diyosan, yung mga idolo, no? Ngayon, dahil gutom ang ating Panginoong Hesukristo, ang unang panunukso ay gawin mong
tinapay ang mga bato, no? At sumagot si Jesucristo mula sa aklat ng Deuteronomy, sabi niya roon, no, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, no? Ngayon, wag nating isipin na napakasimple naman ng panunukso ng dyablo. Hindi, mga kapatid. Ang katotohanan, ang panunukso sa pagkain, ang unang tukso na nangyari sa sangkatauhan. Ito ang unang tukso na hinarap ni Adan at ni Eva. Sabi ng dyablo, kainin ninyo yung bunga ng puno para maging Diyos kayo. At doon nga natukso si Adan at si Eva, no? Kaya yung pagkain ay hindi lang dahil gusto mong punuan yung sikmura mo. Ang pagkain ay may gusto kang punuan, higit sa sikmura, higit sa pagkagutom, no? At ito nga yung tukso kay Adan at kay Eva, ginusto nilang maging Diyos din, no? Kaya sila bumagsak doon. Ang bayang Israel din ay tinukso sa pagkain. No, nung nasa disyerto na sila, nagrebelde na sila kay Moises at sa Diyos, no, dahil wala na silang makain. Sabi nila, dinala mo ba kami rito para patayin? Kaya nga itong tukso sa tinapay ay tukso para sa ating lahat, no? No, para bang palagi tayong inaanyayahan ng dyablo, no, na gawin mo yung gusto mo, punuan mo yung kulang sa'yo. At isang mahalagang larawan ng pagkain o tinapay sa Ebanghelyo ay sa John chapter 4. Pag binasa natin yung John chapter 4, doon ay nakatagpo ni Jesus yung babaeng Samaritana sa balon habang yung mga alagad niya ay bumibili ng pagkain sa bayan. Nung dumating na yung mga alagad niya, sabi ng mga alagad niya, Panginoon, kumain ka na. At mahalaga ito, mga kapatid. Sumagot si Jesus, mayroon akong pagkain na hindi nyo nalalaman. Nagtaka sila. Baka may nagpakain na sa Panginoon. At sumagot si Jesus, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng amang nagsugo sa akin. Dito natin makikita yung lalim ng tukso ng tinapay. Parang sinasabi ng dyablo, palitan mo yung kalooban ng Diyos. Ikaw ang pumuno sa buhay mo. Ikaw ang gumawa sa buhay mo. Yung kalooban mo ang masunod. At hindi sa Diyos. Kaya nga ang panunukso ng tinapay o ng pagkain ay palaging ginagawa sa atin ng kaaway ng Diyos. No, para wag tayong totoong pumasok sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Ito yung unang panunukso. No, napakarami. No? Makikita natin, paano ko ba malalaman na ito ay kalooban ng Diyos o kalooban ko lang? Minsan dito naguguluhan ang mga tao. Paano ko malalaman na ito ay kalooban ng Diyos o kalooban ko lang? At si Jesucristo nalaman niya. Kaya nga tinawag ni Jesucristo ang kalooban ng Ama ang kanyang pagkain dahil ito yung bumubusog sa kanya. Nagiging ganap siya. At ito ay paanyaya sa atin na tignan. Kapag ka sumapit ang gabi at gusto na natin magpahinga, at para bang maligayang maligaya tayo, parang ganap na ganap yung buhay natin. Parang walang kulang. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kinain natin yung totoong pagkain. Ito yung kalooban ng Diyos Ama sa langit. No, kaya nga sa Our Father, 'di ba, pag nagdadasal tayo, magkarugtong ito, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, 'di ba? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya nga ang pagkain ng Kristiyano sa araw-araw ay hindi lang yung material na pagkain, kung hindi yung gawin ang kalooban ng Diyos Ama sa langit. Minsan tinatanong ako, Father, paano ko ba malalaman yung kalooban ng Diyos? Will of God. At ito yung tanong ng maraming tao. Actually, simple lang naman. Gawin mo yung dapat mong gawin. Kung nanay ka, gawin mo yung pagiging nanay. Kung tatay ka, gawin mo yung pagiging tatay. No? Kung estudyante ka, gawin mo yung pagiging estudyante. Kung anak ka, gawin mo yung tamang pagiging anak. At ito yung pagpasok sa kalooban ng Diyos. No? Hindi ito parang nakalutang sa lahangin kung hindi nangyayari sa pang-araw-araw nating buhay. Ngayon, yung ikalawang tukso ay mas malalim. Ito ay tukso ng kasaysayan. Sabi ng mga nag-aral, si Jesus ay dinala ng dyablo sa taluktok ng templo at patalunin dahil doon sa templo ay palaging maraming tao. Lalo na pag may kapistahan. No? At ito ay sinasabi ng mga nag-aral, ito ay nangyari noong panahon na malaki yung kapistahan sa Jerusalem. Ang sabi ro ng dyablo, tumalon ka
sa taluktok ng templo at hindi ka babagsak sa lupa kasi sasaluhin ka ng mga anghel at hindi ka masasaktan. At kikilalanin ka ng mga taong Mesiyas. 'Pag binasa natin, sana mabasa ninyo yung isang aklat ni Pope Benedict XVI, yung Jesus of Nazareth. Maganda yung sinabi niya ron. Sa taluktok pala ng templo nakikita yung Golgotha, kung saan ipapako ang Panginoon sa krus. No, para bang sinasabi ng diablo kay Jesus, pwede ka namang kilalaning Mesiyas, tumalon ka lang at wag ka nang pumasok doon sa krus, at tinuturo yung Golgotha. No, para bang sinasabi ng diablo, palitan mo yung kasaysayan mo. Kaya nga tinatawag natin itong tukso ng kasaysayan. Huwag kang pumasok doon sa kasaysayan at sa buhay na inihanda sa iyo ng Ama mo. Huwag kang maghirap. Tumakas ka sa krus. Tumalon ka lang at lulutang ka at kikilalanin ka ng Mesiyas. At dito ay sumagot sa ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. At ito ay tukso din kay Adan at Eva. Nangyari na rin ito sa hardin. Ang panunukso ng diablo kay Adan at kay Eva ay huwag nilang tanggapin na hindi nila mahawakan at makain yung bunga na nasa gitna ng hardin. Huwag nilang tanggapin na hindi sila mga Diyos. No, kaya nga ang panunukso niya, no, kainin ninyo kasi naiinggit lang sa inyo ang Diyos. Itinatago yung bunga kasi ayaw niyang maging Diyos kayo. Parang sabi ng diablo kay Adan at kay Eva, palitan niyo yung kasaysayan niyo, huwag kayong manatiling nilikha lang. Dapat ay Diyos din kayo. Yung bayang Israel din gano'n, gusto nilang bumalik sa Ehipto nung nararanasan na nila yung krus ng paghihirap sa disyerto. Naalala na nila yung mga karne, yung mga bawang, yung mga sibuyas. Sabi nila, no, parang ayaw na namin dito sa disyerto. No, malaya nga kami, gutom naman kami. Babalik na lang kami sa Ehipto kahit alipin kami, may karne na kinakain. Gusto na nilang palitan yung kasaysayan. At gano'n din yung panunukso sa atin, no? Minsan, no, totoo kapag dumating na yung kaaway ng Diyos, sinasabi ng kaaway ng Diyos, palitan mo na ang kasaysayan mo, wag mong pasanin yung krus mo sa araw-araw. No? Halimbawa, di ba maraming naghihiwalay na mag-asawa kasi sinasabi ng diablo, bakit ka magtsatsaga dyan, magkasama kayo habang buhay? Ang krus mo yung asawa mo, takasan mo. No? O kaya naman yung kahirapan, di ba? Bakit maraming nagnanakaw? Kasi sabi ng kaaway, ng diablo, ba't ka naghihirap? Ba't ayan ang krus mo na maging mahirap? Ba't ayan ang krus mo palaging may kakulangan sa pinansyal? Gumawa ka ng paraan. Huwag kang pumasok diyan, no? O kaya naman yung mga tumatanda, 'di ba? Pag tumatanda ka na, marami ng sakit, marami ng maintenance, no? O kaya naman na parang nawawala na yung kagandahan, kumukulubot na yung mga yung mga balat, no, 'di ba? Nalalagas na yung mga buhok. Ang sinasabi ng diablo rin, no, takasan mo yung krus ng pagtanda. Sa ibang mga bansa, meron ng tinatawag na assisted suicide. Dahil hindi matanggap ng tao na tumatanda sila, nagpapa-schedule sila para sila ay ineksyonan at mamatay na sila. Ito yung mga kultura sa daigdig no nakaugnay sa tukso sa kasaysayan. Huwag tayong pumasok. Lalo na kapag mahirap na, huwag. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya maghihirap siya sa krus. Alam niya sa magdudusa, alam niya siya ay mamamatay. Ngunit alam niya rin, no, na ayun yung kalooban ng kanyang Ama para mailigtas ang sangkatauhan. Kaya nga tayo ay may kanya-kanyang krus. Sabi ni Jesucristo, gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus araw-araw. No? Kaya nga, ang tukso ng diablo ay itapon yung krus at tumakas sa krus. Pero ang sinasabi naman ng ating Panginoon, no, pumasok sa iyong kasaysayan, sapagkat ang kasaysayan mo, totoo may hirap, may problema, ngunit ang kasaysayan mo ay kasaysayan ng kaligtasan. Huling-huli, ang huling panunukso ay yung tukso ng Diyos-Diyosan. Dinala si Jesucristo ng diablo sa mataas na bundok. Pinakita yung kaharian, mga kaharian ng daigdig at yung mga kaluwalhatian nito. Sabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Lumuhod ka lang sa akin. Na para bang pinapaluhod si Jesucristo para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan ang tawag dito ay mga idolo. Yung mga huwad na Diyos. Kunwari ay Diyos pero hindi naman talaga nakakapagbigay ng buhay.
Babalikan natin, nangyari na rin ito kay Adan at kay Eva. Ito yung yung unang ginawa rin ng diablo. Kainin ninyo yung bunga para maging Diyos kayo. So parang masyadong nakakaakit sa isip ni Adan at ni Eva na maging Diyos. At para maging Diyos o tularan yung Diyos, ay gawing Diyos ang ating mga sarili. Ayun yung pagbagsak ng mga tao sa kasalanan. Yung mga Israelita rin ganun, 'di ba? Nung 40 araw, 40 gabi si Moises na nasa bundok, hindi nila matagalan, no, na wala silang Diyos o walang kumakausap sa kanilang Diyos. Kaya gumawa sila ng sariling Diyos, kinolekta nila yung kanilang mga ginto, mga alahas, at gumawa sila ng ginintuang guya. Ayun din yung Diyos-Diyosa ng bayang Israel. Ayun yung sinamba nila. Sa panahon natin ngayon, napakarami ring Diyos-Diyosan, no? Ito yung mga umaagaw sa Diyos at ito yung mga bagay, tao na iniuna ng tao sa kanyang buhay na higit pa sa Diyos, no? Halimbawa, maraming tao ang mas gustong kumita ng pera kahit walang Diyos, no? Halimbawa, kahit hindi magsimba ng linggo, magtrabaho na lang kasi double pay. Ayun yung Diyos-Diyosan ng pera. Yung iba naman gagawin ng lahat, no, kahit magkasala, kahit wasakin yung iba, basta maging tanyag lang at makuha yung unang posisyon. Yung iba naman ang Diyos-Diyosan ay kagandahan, no? Para talagang mag-iipon daw yung mga tao para makapunta sa Korea at sa Thailand para makapagpa-opera ng mukha para maging maganda. Maraming Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan din yung mga iniidolong artista, yung mga gustong sundan na tao. No, kahit nga sa simbahan, pwede mong gawing Diyos-Diyosan yung isang pare, no, o yung isang laiko, no, na napakagaling. No, kaya pupunta ka sa simbahan dahil na lang dun sa tao at hindi na dahil sa Diyos, no. Maraming mga bagay na pwede tayong dalhin, no, na sumamba sa ibang mga Diyos, no. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, no, isa lamang ang iyong sasambahin, sumagot sa Panginoong Hesukristo, ang Diyos lamang, ang nag-iisang Diyos, no? Dahil totoo, yung mga Diyos-Diyosan, wala namang buhay na maibibigay sa tao. Kapag inilagay natin yung buhay natin, halimbawa sa Diyos-Diyosan ng pera, kapag nawala na yung pera, wala na rin tayong buhay. Inilagay natin yung buhay natin sa Diyos-Diyosan ng pagkakaibigan o ng relasyon, no, kapag nawasak yung relasyon, nawasak yung pagkakaibigan, wala na rin kahulugan ang ating buhay. Kaya sinasabi sa atin na ilagay yung buhay natin sa totoong Diyos na hindi nawawala, magpasawalang hanggan ay nandiyan. No? Kaya nga, itong tatlong tuksong ito ay mga tukso na nangyayari palagi sa atin. No, ngunit dito si Jesucristo ay nagtagumpay at napakaganda ng mabuting balita na ito. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na pagtagumpayan ko itong mga tukso na to. At dahil ang espiritu ko ay sumasayo bilang Kristiyano, kaya mo ring mapagtagumpayan ang mga tuksong ito. No, kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, meron tayong tatlong bagay na ginagawa, no? Tatlong bagay na ginagawa para makalaban o makipaglaban sa mga panunukso ng kaaway. Yung unang-una ay fasting o pag-aayuno. 'Di ba? Kung titingnan natin, ang unang tukso ay tungkol sa pagkain. Ang sagot ng simbahan, mag-ayuno. Mag-ayuno. At habang nag-aayuno, binibigyan tayo nito ng lakas na pumasok sa kalooban ng Diyos. Yung pangalawang tukso ay tukso sa kasaysayan. Tumakas ka sa kasaysayan, huwag mong tanggapin yung buhay mo. Ang pangalawang pinapagawa sa atin ng simbahan ay pananalangin. Dahil sa pakikipag-usap natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, maliliwanagan tayo, no, sa mga nangyayari sa pang-araw-araw nating buhay. At kapag nananalangin tayo, totoo may mga suliranin, may mga problema na nangyari sa ating buhay, pero nakikita natin ito sa mata ng Diyos. Nakikita natin na ang mga bagay na ito ay nangyayari, no, para tulungan tayo ng Diyos. At sa likod ng lahat ng pangyayaring ito, naroroon ang pagmamahal ng Diyos. Ang ikatlong pinapagawa sa atin ng simbahan sa panahon ng Kwaresma ay paglilimos, no? At ito naman ay patungkol dun sa panunukso sa Diyos-Diyosan. Dahil ang talagang representative ng lahat ng Diyos-Diyosan ay pera. Kasi yung pag may pera ka, may kapangyarihan. Kapag may pera ka, may mga kaibigan. Kapag may pera ka, may posisyon. No, kaya nga, ang armas na ibinibigay sa atin dito ng Diyos, ng simbahan, ay maglimos. Hindi lang yung paglilimos na barya-barya, kung hindi yung paglilimos na totoong itinatakwil natin yung panunukso ng Diyos-Diyosan.
mga maling Diyos-Diyosan ng daigdig na ito na na binubuod no ng salapi. No? Kaya mga kapatid, papasok tayo sa 40 araw ng paghahanda, pagdadalisay at 40 araw ng labanan. At sana no sa pagdating ng Holy Week at ng Pasko ng Pagkabuhay no, mararanasan din natin yung mga biyaya no, na ng muling pagkabuhay na pinaghahandaan natin sa 40 araw na ito. No? Tandaan natin no, pag Miyerkules Santo, no, fasting, no? Fasting at walang kumakain ng karne. Sa lahat ng Biyernes ng Kwaresma, ganun din, no? Fasting at walang hindi kakain ng karne, no? Ngayon, yung mga senior citizen daw, sabi exempted na, no? Pero kung kaya mo naman, no, wag mong gamitin yung senior citizen ID mo para hindi ka mag-ayuno. Kasi tulong sa atin ito, no? Tulong sa atin. At yung pag-aayuno ay hindi lang din naman sa pagkain, no? Sabi nga, sinabi ng mga bishop, no, isa ring mahalagang pag-aayuno, yung ipagkait mo sa sarili mo yung bagay na gustong-gusto mo. Halimbawa, yung paghawak ng cellphone, pag-Facebook, no, yung mga digital, no, social media, no, pwede na lang ipagkait. At yung lahat ng pinag-aayunuhan natin, halimbawa, itong oras, babawasan natin yung oras natin sa social media, iaalay natin naman yung oras na yun sa panalangin. O kaya naman yung ipang-aayuno natin dahil hindi tayo kakain, yung ipangkakain natin ay yung ibibigay natin ng limos. No, kaya magkakarugtong sila. No? At makikita natin, sasamahan tayo nitong mga armas na ito, weapons, no? Fasting, prayer, almsgiving sa 40 araw na ito. Dahil ito ang totoong nagtagumpay, no? Ito yung ginamit ni Jesucristo upang magtagumpay sa panunukso sa temptasyon ng diablo. Si Jesucristo ay nag-ayuno, 40 araw, 40 gabi. Si Jesucristo ay nanalangin, 40 araw, 40 gabi. At si Jesucristo ay nasa disyerto kung saan walang mga ibang bagay. Walang mga material na bagay siyang dala-dala. Siya lamang at ang Diyos. No? Kaya tinakwil niya sa pagpunta sa disyerto ang mga Diyos-Diyosan. At siya ay nagtagumpay. At itong 3 bagay na ito na gagawin natin ay tutulong sa atin para mapagtagumpayan lahat ng panunukso ng kaaway ng Diyos sa araw-araw na buhay. Okay? Sige, ngayon siguro pwede na tayong magtaas ng panalangin. Yung mga kapatid no, na nais magtaas ng panalangin, pwede kayong mag-unmute. No, at itaas ninyo ang ating mga panalangin. No? At lahat tayo bilang isang katawan, bilang isang sambahan ay ibibigay ito sa ating Panginoon. Tulungan mo ako, O Diyos, mga pinuno ng simbahan, upang mabatid nila ang pagkilos ng iyong espiritu sa daigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang tuparin ng aming mga pinuno sa pamahalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulungan mo ang bawat pamilyang maipahayag ang iyong kabutihan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patingin mo sa iyong kaharian. Ama naming Diyos, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang sinisikap naming unawain at maisabuhay tungo sa kaganapan ang misteryo ng kahariang iyong ipinahayag sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin natin din yung ating mga, lalo na yung mga may sakit ng o mga sakit na hindi walang lunas, naway tipuin sila ng kamay o ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Nang sa gayon ay maramdaman nila ang
ang pagmamahal ng Diyos sa kanila manalangin. Pinoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin din natin yung ating kapatid dito sa Facebook comment section, si kapatid Maria Disa. Sabi niya, panalangin po natin ang lubos na kagalingan at kalusugan nila Andrea Marasigan, Alfonso Marina, Santa Teresa, Gabriel Alfonso, Army Casal, Ayesa Alfonso, Aaron Alfonso, Norma Willis, Alita Sereno, Vera Mundo, Orland Santa Teresa, Arnel Segara, Malu Saus Evangelista, Teresita Bocchio, Palarisan, Mariel Abiday, Jason Alfonso, Jefferson Alfonso, John Paul Alfonso, ang lahat po sila ay may sakit at nasa ospital. Sige po, pinapanalangin namin kayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Okay, kung wala na, sister, may announcement ba tayo? Yes po, Father. Wala po ngayon po si Tere, pero naiwan po niya yung kanyang announcement na katulad po last time na announce po natin na ang ating pong monthly formation for the month of February po ay sa February 28 at magsisimula po sa umaga po, usually po 9 a.m. pero sana nandun po tayo mas maaga para po sa ating registration. At hanggang po lunchtime po, the lunch is provided. At pero sana po yung mga ibang coordinator po ay mag-inform kung sino po mag-a-attend. This is open to all the biblical apostles and lahat ng mga kapatid natin na nakikinig din po sa Facebook, sa YouTube po. At kasi maganda po ang ibabahagi po ng aming mga kapatid po sa inyo sa February 28. Ang venue po ay sa 3rd floor multipurpose hall ng Lay Force Compound. Diyan po sa may San Carlos Seminary po. So sa lahat ng mga alam nyo na, so diretso na po kayo sa 3rd floor. Yung mga hindi alam, baka naliligaw po kayo dyan sa Lay Force. So hanapin nyo po. 3rd floor, multipurpose hall. Please po, bring your Bible, notebook, ball pen, and your jacket or shawl para hindi kayo malalamigan po sa February 28 po. Diyan lang po, Father, ang nating pong announcement. Okay, salamat. No? At sa March din, magkakaroon tayo ng Lenten Recollection. Sabihin namin sa inyo yung date. No? Ngayon, nasa Yes, so. February 28, maganda dahil yung umattend kami sa Baguio ng National Bible Workshop. Maganda yung mga topic at ayun yung ihahatid din, no, sa ating ministry dito sa RCAP, no, sa ating Biblical Apostle. Magkita-kita po tayo sa susunod na Martes, no, sa ating Biblical Spirituality Weekly muli. Sige. No, ngayon, itaas natin mga panalangin na ito sa panalangin itinuro ng ating Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa dito lupa sa lupa para para sa na sa langit. Bigyan mo Bigyan kami mo ngayon kami ng aming ngayon ng kakanin sa sa araw-araw. araw-araw. Patawarin mo kami Patawarin sa mo aming kami mga sa sala mga sala. para ng Para ng pagpapatawad namin sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. nagkakasala. At huwag mo kami At huwag mo kami ipahintulot sa paitulot sa tukso at tukso. iadya mo kami Bigyan sa mo kami lahat sa ng lahat ng masama. masama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Good evening. Good evening po, Father. Thank you po sa inyong lahat. Especially po sa Santo Niño. Andyan na po yung mga taga-Fatima. Akala ko wala sila. Ate Lani. At we have po isang reverend po from our congregation. Si Reverend Joshua. Lagi po nanonood po. I think he's here in some without name. Maybe one of the without name, ano po, andyan po. Thank you po, Ate Christy. Maganda kasi may camera silang lahat, Wow, very good. Thank you so much. Si Brother Munich, gusto niya po ng picture. Hindi po kami nagpipicture. Anyway, sa mga andyan po, please open your camera para sa ating pong picture. Thank you po. God bless you po. Thank you po, Ate Lani. At sa inyo lahat, Sis Maureen,
I hope you are here still pa sa Philippines. Pauwi na Mga po taga ako. Ah! Nakabalik na Maraming ako last salamat week. po. Opo. Yan po, si Sister Connie po pala, ang Archdiocese siya Nuestra Señora del Perpetuo Socorro dyan po sa may Sampaloc, Sister Connie. Thank you so much po, Sis Connie. Sa inyo po lahat, Ate Doti, Brother Munich, sa Felipe, Sis Maureen, Sis Marivic, Sis Malu Evangelista, of course, Ate Lani, Kuya Jerry, the floor, Sis Eleanor, Din, and all the team there sa ating pong parokya ng, ayan po, si Sister Eleanor from San Jose de Trozo. Thank you so much po, Eleanor Siga Mayon. Thank you so much. See you po next week po sa ating pong BSW sa inyong po lahat. Sister Belena Vergonzado, andyan din po siya. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po, Santo Niño. God bless po.